Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1496, itong mundo. Napakalakas ni Yandy, kinokontrol niya ang mga banal na marka, cosmic energies, mga kasanayan at mga diskarte na lahat ay hindi kapani-paniwala. Inapipan niya si Emperor Pang. Asar ngayon. Kailangan mo ba akong palayasin? Sabi ni Yandy kay Emperor Qi at sa iba pa sa malamig na paraan. Hehe, binabati kita sa pagkuha ng kontrol sa Fire Mountain. Sabi ng maraming tao bago umalis. Napakabilis, karamihan sa lahat ay nagkalat. Kahit galit na galit si Emperor Qi, alam niyang hindi niya matatalo si Yandy. Matapos makapasok sa Huangqi Layer, walang sino man ang nagpahiya o nasaktan man lang si Emperor Pang. Emperor, balak mo bang manatili dito? Tanong ni Lin Fang kay Yandy. Matapos umalis ang lahat ng mga emperador, tanging ang mga tao mula sa Fire Mountain, Emperor Yu at ang iba pa ang natira. Gusto mo rin bang manatili dito? Maaari pa akong magturo sa iyo tungkol sa paglilinang ng apoy. Sabi ni Yandy, kahit na siya ay isang mahusay na emperador mula sa nakaraang mundo, siya ay nabuhay muli gamit lamang ang isang maliit na hibla ng kamalayan, at ngayon siya ay nakalusot sa Huangqi Layer. Kailangan pa niyang patatagin ang kanyang paglilinang. Kung hindi, madali niyang napatay ang rock. Babalik ako sa ibang pagkakataon. Dapat mong gawing mas matatag ang iyong paglilinang pansamantala. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Guro, saan ka pupunta? Tanong ni Lin Fang kay Emperor Yu. Dadalhin ko sila sa Chifeng Mountain. Lin Fang, huwag kalimutan ang ating pagkikita sa kanlurang bahagi ng Bahuang sa isang buwan. Walang pakialam na sabi ni Emperor Yu. Naantig sina Fang Ling at Fang Zuan sa mga salita ni Emperor Yu. Tere na, sabi ni Emperor Yu. Tapos, umalis na siya. Tumingin si Emperor Deva Mara kay Lin Fang at ngumiti. Dapat kang maging mas malakas din, at kapag naging emperador ka na, huwag kalimutan ang ating deal. Pagkatapos, sinulyapan ni Emperor Deva Mara si Yandy sa malalim at makabuluhang paraan at umalis. Pagkaalis nila, pumunta si Lin Fang sa bundok. Naliligo sa apoy, sinabi niya. Emperor, may tanong ako. Sige lang, sagot ni Yandy. Bakit ang mga enerhiya ay tumatagos sa kalangitan kapag ang isang cultivator ay nakapasok sa Huangqi Layer? Tanong ni Lin Fang. Lin Fang, dapat mong malaman ang ilang mga bagay ngayon. Dadalhin kita kung saan. Sabi ni Yandy habang nakahawak sa braso ni Lin Fang. Pagkatapos, lumipad sila sa hangin. Tumagos sila sa mga ulap at naramdaman ni Lin Fang ang lakas na nagpahirap sa kanya. Hindi na niya makita ang lupa. Hindi pa siya ganoon kataas sa langit. Ipinagpatuloy ni Yandy ang paghila kay Lin Fang pataas sa langit. Aabot ba sila sa kalawakan? Sa wakas, sa harap ni Lin Fang, lumitaw ang limitasyon ng langit. Naiintindihan mo na ba ngayon? Tanong ni Yandy. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at hinawakan ang limitasyon, naramdaman ito. Maaari nilang hawakan ang langit gamit ang kanilang mga kamay. May hangganan ng langit. Sa nakaraang mundo ni Lin Fang, ang langit ay walang pisikal na hadlang, ngunit sa mundo ng paglilinang, mayroon ito. Karamihan sa mga cultivator ay hindi maaaring pumunta ng ganoon kataas sa kalangitan. Kung wala si Yandy, hindi rin makakaakyat ng ganoon kataas si Lin Fang. Naiintindihan mo ba kung bakit ang cosmic energy ay tumagos sa kalangitan? Naiintindihan mo ba kung bakit nagtatago ang mga walang katulad na cultivator sa lahat ng oras? Naiintindihan mo ba kung bakit walang mga dakilang emperador sa mundong ito? Tanong ni Yandy. Ang puso ni Lin Fang ay tumitibok, siya ay namangha. Sinubukan niyang kumalma. Nahulaan na niya ang ilan sa mga bagay na iyon noon. Hindi lang ang langit ang may hangganan, Bahuang at Jiuyu din. At walang nakakaalam kung nasaan ang banal na lungsod dahil nasa ibang mundo ito. Mataimtim na sabi ni Yandy. Ang mundo kung saan kayo nakatira ay tulad ng mundo kung saan ako ay nabuklod. Ito ay isang mundo na perpektong ginawa. Paliwanag ni Yandy. Naisip niya na sa maliit na mundo ni Emperor Yu, pagkatapos niyang makita ang mga taong naninirahan doon. Hindi nila alam na ang mundo nila ay isang maliit na mundo hanggang sa umatake sina Emperor Tianlong at Emperor Qi. Nalungkot si Lin Fang para sa mga taong iyon, ngunit naisip niya kung ano ang magiging reaksyon niya kung siya ay naging sila. Si Lin Fang ay nanatiling nag-iisip ng mahabang panahon. Maraming misteryo sa mundo ng paglilinang. Paano ang banal na lungsod? Paano ang sinaunang larangan ng digmaan sa dagat ng Huang? Paano ang Fortune City at ang 12 dambana? Sino ang mga taong iyon na lumitaw sa mga dambana? Hulaan ni Lin Fang na maraming tao na nakita niya sa mga dambanang iyon ang naninirahan sa ibang mundo, tulad niya. Siyempre, ang mundong iyon ay umiiral sa sarili nitong ngayon. Ito ay umiral sa mahabang panahon. Ito ay halos walang limitasyon. Parang mga tao at hayop na nakatira sa ibang mundo, maliban na lang kung napakalakas mo, hindi mo malalaman. Para sa mga ordinaryong tao, ang pamumuhay sa isang maliit na mundo o sa isang tunay na mundo ay pareho. At ang mga matatapang na cultivator na nakakaalam tungkol dyan ay hindi nagsasalita tungkol dito, kung hindi ay magpanik ang mga ordinaryong tao. Sabi ni Yandy, kung gayon, dapat mayroong maraming maliliit na mundo. Maaaring ang banal na lungsod ay isang mahusay na mundo. Ang sentro ng mundo. Tanong ni Lin Fang. Talaga, malalaman mo kung gaano kalaki ang mundo pagkatapos mong pumunta sa banal na lungsod. Mayroong maraming malalakas na cultivator doon na nabuhay ng libo-libo, kahit 12-12 ng libong taon.
Ang kasaysayan ng mundo ay bahagi ng kanilang mga alaala. Ang pinakamalakas ay lahat ay may maliliit na mundo. Maaari rin silang lumikha ng maliliit na mundo gamit ang kanilang sariling mga patakaran. Maaari mong isipin kung gaano karaming maliliit na mundo ang mayroon sa mundo ng paglilinang. Sabi ni Yandy, naalala ni Linfang ang 12 dambana, pagkatapos ay bigla niyang naunawaan na ang mga taong iyon ay katulad niya, sila ay mga henyo mula sa iba pang maliliit na mundo. Ang binata na may katawan ng hari, ang yelo at nagyelo na dragon, ang misteryosong babaeng nakaitim, naalala silang lahat ni Linfang. Malamang lahat sila ay pupunta sa banal na lungsod tulad niya at ng iba pang mga henyo mula sa Bahuang at Jiuyu. Balang araw, pupunta ako sa lugar na iyon at makakakita ako ng hindi mabilang na hindi kapanipaniwalang mga cultivator. Magkakaroon din ako ng mga alaala na magtatagal ng libu-libong taon. Balang araw, magiging bahagi ako ng mga cultivator na narinig ng lahat. Isip ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1497, Tianti's Direct Disciples. Bigla, mas naintindihan ni Linfang. Ang mga henyo mula sa 12 dambana ay mga henyo mula sa iba pang maliliit na mundo. Naalala rin niya ang sinabi sa kanya Xiaoya. Ang banal na lungsod ay ibang mundo dahil ito ang tunay na mundo. Naalala rin niya na ang 3 buhay na demonyong emperador ay nawala dahil iniwan niya ang maliit na mundong iyon. Malamang nakalusot na siya sa mga hadlang nito at umalis. Gayunpaman, mayroon na siyang milyon-milyong tanong muli. Ano ang bagay na tumagos sa kalangitan nang buksan niya ang 3 buhay na kasulatan? Bakit ang mga cosmic energies ay tumagos sa kalangitan nang ang mga tao ay pumasok sa Huangqi layer? Mayroon bang mga bagay na ang mga emperador lamang ang nakakaintindi? Tinapik ni Yandy ang mga balikat ni Linfang at ngumiti. Bumaba na tayo. Tumanggo si Linfang. Makalipas ang maikling panahon, muli silang nakarating sa Fire Mountain. Linfang, kahit na hindi mo pa nakikita ang dakilang mundo, nandito ako at hindi kita bibiguin. Dadalhin kita sa napakagandang mundo sa isang punto. Mataimtim na sabi ni Yandy. Dapat kang magsanay ng masigasig sa paglilinang at maging mas malakas. Kung hindi, malapit na kitang maabutan at hindi ka magiging masaya. Mapanuksong sabi ni Linfang. Galit na tumingin si Yandy kay Linfang. Noon, siya ay isang hibla ng kamalayan, napakahirap pa rin para sa kanya na maging kasing lakas noong siya ay isang dakilang emperador. Pupunta ako, sabi ni Linfang, at pagkatapos ay umalis siya na parehong kumpiyansa at kalmado. Kasama si Yandy sa Fire Mountain, hindi kailangang mag-alala si Linfang. Hindi rin siya nag-alala sa kaligtasan ni Yandy. Kung ang Imperial Assassin Union ay dumating sa Fire Mountain, papatayin lang silang lahat ni Yandy. Umalis si Linfang sa Fire Mountain at nagtungo sa kanlurang Bahuang. Hindi siya bumiyahe via portal, marami pa siyang oras na may 20 araw na natitira, kaya hindi na niya kailangang magmadali. Kailangan niyang gumugol ng ilang oras sa pagre-relax. Kahit alam niyang kailangan niyang pumatay ng maraming tao para lumakas, minsan, kailangan niya ng panahon para mag-isip. Kailangan niya ng oras para sa sarili niya. Pagkalipas ng 5 araw, sa hangganan sa pagitan ng Timog at Kanlurang Bahuang, nagkaroon ng isang kahangahangang tanawin na nagtataglay ng higit na kagandahan kaysa sa maaaring makuha ng isa. Si Linfang ay nakahiga sa isang maliit na bangka, nagbabalat sa araw. May mga taong tumutugtog ng musika sa background. Lake ng Byon, mga ibong umaawit sa mga puno, magagandang tanawin, bakit hindi ka maupo para tamasahin ito? Sabi ng boatman habang nakangiti kay Linfang. Mga magagandang tanawin, lawa at bundok, hindi ito sa akin, kaya bakit ako manunood? Sabi ni Linfang habang nasa dibdib ang mga kamay. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, bakit maraming magagandang babae ang tumutugtog dito? Isa kang hindi kapani-paniwalang tao pero may mga bagay pa rin na hindi mo alam. Ang mga isla ng lawa ng Byon ay mga lugar kung saan gustong makipagkalakalan ng mga tao. Ang bawat isla ay kabilang sa isang malakas na grupo, at ang mga music hero ay mula sa mga grupong iyon. Tinatanggap nila ang mga host. Nakangiting sabi ng boatman. Tumiti si Linfang nang walang pakialam ngunit hindi na nagtanong pa. Nasiyahan siya sa kapayapaan at katahimikan. Matapos malaman ni Linfang na ang kanyang mundo ay isang maliit na mundo, nagbago ang kanyang mga pananaw. Pakiramdam niya ay walang pakialam. Lumipat ang bangka sa kabila ng lawa. Si Linfang ay nakinig sa musika, ilang magagandang babae ang sumayaw sa mga isla habang nilalampasan niya ang mga ito. Pagkaraan ng 10 araw, isang silweta ang tumakbo sa mga kagubatan, naghahadjas ng mga dahon sa paligid. Makalipas ang kalahating buwan, sa isang maliit na nayon, isang sanggol ang umiiyak. Kinuha ng isang dalaga ang sanggol sa kanyang mga bisig at pinasuso bago ito tumigil sa pagiyak. Nagpapahinga siya sa paanan ng puno. Malamig sa labas na parang taglagas. Hindi kalayuan sa puno, may isang makisig na binata na may sinaunang espada na nakapatong sa likod. Nakangiti ito pabalik sa kanya. Mukha namang nagulat ang dalaga pero mukhang masaya naman. Sumikat ang araw sa mukha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya at may isa pang binata. Makalipas ang 20 araw, sa isang sinaunang lungsod, isang binata na nakasuot ng puting damit ang nakaupo sa lupa sa harap ng isang napakasinaunang gusali. Nakatingin siya sa araw na naka-cross arms sa dibdib. Bakit may mga bituin? Bakit nagkaroon ng araw sa maliit na mundong iyon? Kapag pumapasok sa Huangqi layer, ang isang cultivator ay nag-condense ng cosmic energies.
Anong uri ng enerhiya ang mga cosmic energies? Nagtatanong si Lin Feng sa kanyang sarili tungkol sa buhay, ngunit kailangan niyang tumigil sa pag-iisip pagkaraan ng ilang sandali upang makapagpahinga. Paglubog ng araw, at nakaupo pa rin doon si Lin Feng. Nagdilim na sa labas, at minsan, dumadaan ang mga tao sa harapan niya, pero parang panaginip lang ang lahat. Nang muling sumikat ang araw kinabukasan, tumayo si Lin Feng at pumunta sa sentro ng lungsod. Minsan, dumaan siya sa tabi ng ilang taong nag-aaway, at pinapanood ang pagtalsik ng dugo, ngunit hindi siya interesado o nagulat. Panauhin lamang siya sa lungsod na iyon, hindi isang tagapagligtas. Wala siyang pakialam sa lahat. Siya ay hindi isang mabait na Diyos, siya ay isang mamamatay tao. Siguro balang araw, gagawa siya ng sarili niyang mundo, at pagkatapos ay susubukan niyang gawing perpektong mundo iyon. Ang Gulong City ay ang pinakamalapit na lungsod sa mountain chain ng Tianlong. Isa ito sa mga pinakamaimpluwensyang lungsod ng Tianlong Divine Castle. Sa sandaling iyon, isang binata na nakasuot ng puting damit ang naglalakad sa sinaunang lungsod. Nakarelax ang itsura niya. Mabagal siyang naglalakad, ngunit akala ng mga tao ay nag-hallucinate sila nang makita siya. Mabagal siyang naglakad, ngunit kasabay nito, mabilis siyang nawala sa kanilang mga larangan ng paningin. Maaari kung tumaya na siya ay isang henyo mula sa bahwang. Sabi ng isang tao sa isang restaurant habang nakatingin sa labas ng bintana. Posible. Sino siya sa tingin mo? Sabi ng kanyang kausap. Mayroon siyang sinaunang espada sa kanyang likod at nakasuot siya ng puting damit, kaya dapat ay si Lin Feng. Bulong ng taong iyon. Ang mga tao sa kanyang gilid ay tumingin sa kanya. Lin Feng. Ang direksyon kung saan siya naglalakad ay patungo sa Tianlong Divine Castle. Pupunta ba si Lin Feng sa Tianlong Divine Castle? Huminto si Lin Feng at tumingin sa paligid. Nasaan ang iba? Nandito na ba sila? Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang dosenang bitak. Haha, maaga ka, Lin Feng. Sabi ni Xingzan habang tumatalon mula sa isang bitak. Ang iba niyang mga alagad ay tumalon din mula sa mga bitak. Bukod kina Mo Chen at Hao Qinglin, dumating ang 10 disipulo. Mga kapatid, naging mas malakas kayo. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Kailan darating ang guro natin? Lin Feng, hinihintay tayo ng ating guro sa Tianlong Divine Castle. Nakangiting sabi ni Tianqi. Nagulat si Lin Feng, Tianlong Divine Castle. Tumingin si Lin Feng sa malayo kung saan makikita niya ang Tianlong Divine Castle. Isang taon na ang nakalipas, ang Tianlong Divine Castle, ang Qing clan at ang Sikong clan ay sumalakay sa Tiantai. Pagkatapos, pumunta sina Rou Exi, Lin Feng at Qing Tian sa Qi clan at pumatay ng maraming tao. Ngayon, sasalakayin nating lahat ang Tianlong Divine Castle. Nakangiting sabi ni Tianqi. Pagkatapos, agad siyang tumalon sa ere. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1498, Araw ng paghuhukom ng Tianlong Divine Castle. Napakalawak ng teritoryo ng Tianlong Divine Castle. Ang bawat gusali ay sinaunang at may hugis ng dragon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang siluet. Nakablue robe ang taong iyon at mukhang walang pakialam. Maraming tao ang nakatingin sa kanya, ngunit hindi nila siya nakilala. Gayunpaman, nakikita nila na siya ay pambihira. Nakilala siya ng ilang tao at nanginginig. Emperor Yu, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa buong teritoryo ng Tianlong Divine Castle. Nakipagkamay si Emperor Yu at biglang bumagsak mula sa langit ang naglalakihang earthy mountains. Ang Tianlong Divine Castle ay umiral ng libu-libong taon, ngunit walang sino man ang nang-ahas na pumunta sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot. Kahit maraming gusali ang sumabog, walang namatay. Si Emperor Yu ay isang emperador, kaya iginagalang niya ang mga tuntunin ni Bahwang at kinokontrol niya ang kanyang sarili. Emperor Yu, biglang kumulog ang tunog ng mga dragon na umaawit. Isang silhouette ang tumaas sa hangin. Nakasuot ng dragon armor ang taong iyon. Bukod kay Emperor Tianlong, sino ang makakalaban ni Emperor Yu? Si Emperor Yu ay mukhang walang pakialam. Sinuntok niya ang hangin sa direksyon ni Emperor Tianlong. Pagkatapos, tumalon silang dalawa sa isang bakanteng espasyo. Hindi na nila kailangang mag-usap. Dahil dumating si Emperor Yu, kailangan nilang lumaban. Hindi sila makakalaban sa labas, kung hindi, ang lahat ng mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay mamamatay. Naglalaban ang mga emperador. Naisip ng karamihan. Ayan. Nakita ng karamihan ang ilang silweta na bumaba mula sa langit. Mga ilaw ng Buddha, mga gintong ilaw, Tianqi. Mga puting damit, sinaunang espada, Lin Feng. Ang mga direktang disipulo mula sa Tiantai ay sumalakay sa Tianlong Divine Castle. Naisip ng karamihan. Ngayon lang nila naintindihan ang nangyayari. Nakarating na sa kanilang paghihiganti si Tiantai. Noong nakaraang pagkakataon, ang Qi clan, ang Sikong clan at Tianlong Divine Castle ay nagpunta sa Tiantai. Doon sila nakapatay ng maraming tao. Pagkatapos, pinatay ni Lin Feng at Rou Exi ang mga tao sa Qi clan. Sa pagkakataong ito, dumating si Tiantai upang salakayin ang Tianlong Divine Castle. Ito ay mas nakakatakot. Labanan. Sigaw ng isa na may dalaring dragon chants ang boses. Alam ng mga tao ng Tianlong Divine Castle kung ano ang nangyayari, kaya hindi na nila kailangan pang magsalita. Isang napakalaking Buddha ang lumitaw sa likod ng Tianqi. Ang napakalaking Buddha na iyon ay tila kaya nitong durugan ang mundo.
Isang dambuhalang Buddha din ang lumitaw malapit sa Banroo, at ginamit niya ang espadang Verokana sa pag-atake. Galit na sumigaw si Shinzan, at ang kanyang mabangis na enerhiya ay pumuno sa kalangitan. Naglabas si Koken ng isang nakakatakot na natuyong puno. Nagpatugtog si Lihen ng musika. Ginamit ni Mo Qingtian ang kanyang Starbook at lumikha ng isang Star Sword. Isang napakalaking kamay ang pinakawalan ni Wuyong. Gumamit si Rooexi ng Desolation Sword Attack. Hinubad ni Linfang ang kanyang Tianji Sword at naglabas ng malakas na enerhiya. Ang 10 direktang disipulo ng Tiantai ay sabay-sabay na umatake. Ang espasyo sa kanilang paligid ay naging ganap na baluktot. Nagsimulang tumakbo ng magulo ang mga nasa isang pulutong, gusto nilang mabuhay. Maraming mga tao ang hindi makatakas bagaman at binomba ng mga pag-atake. Maging mga dragon at patayin sila. Sabi ng Crown Prince ni Tianlong nang makita sila. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit siya ay mukhang medyo natatakot. Sa pagpupulong ng mga emperador, ipinakita ng mga alagad ng Tiantai kung gaano sila kalakas. Ngayon, mahabang panahon na ang lumipas mula nang magpulong ang mga emperador at malamang na mas lumakas pa sila. Ang mga direktang disipulong iyon ay nakakatakot na mga tao at wala doon si Hao Qinglin. Sa 9 na prinsipe ng Tianlong Divine Castle, 7 sa kanila ang napatay ni Linfang. Tanging ang prinsipe ng Corona at ang kanyang kapatid ang naiwan. Ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle lahat ay naging mga dragon. Alam na ng prinsipe ng Corona na hindi nila kayang talunin si Tiantai, ngunit kailangan pa rin niyang subukan. Ang Tianlong Scepter ay lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sumigaw ng galit na galit ang prinsipe ng Corona at itinapon ang sarili kay Linfang. Tumalon si Linfang pasulong at gumalaw na parang hangin. Pagkatapos ay lumitaw ang mga itim na bitak kung nasaan ang setro. Ang prinsipe ng Corona ay nasa pinakatoktok ng layer ng Zunqi ngayon, kasama ang Tianlong Scepter na isang imperial na sandata, ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Banroo, Koken, Lihen, sumunod ka sa akin, lalabanan natin ang koro ng prinsipe. Xingzan, Qingtian, Wuyong, Mobei, humarap ka sa isa pang prinsipe. Linfang at Rooexi, pumapatay kayo ng mga tao. Sabi ni Tianqi. Sina Linfang at Rooexi ay nagsanib na at pumatay ng mga tao mula sa Chiklan, kaya kung ito ay gumana noon, ito ay gagana ngayon. Sige. Sabi ni Linfang. Wala siyang pakialam. Siya ay gumugol ng isang buwan sa pag-relax, kaya siya ay lagpas sa takdang panahon para sa isang bloodbath. Slash. May gustong lumapit sa kanila, ngunit nataman silang dalawa ng Tianji sword ni Linfang at namatay sila. Boom! Isang nakakatakot na liwanag ang dumaan patungo sa mga nakikipaglaban sa mga prinsipe, gayunpaman, ginamit ni Linfang ang kanyang Deadly Demon Punch at sinira sila kaagad. Pagkatapos, lumapag si Linfang sa harap ng isang tao. Matagal nang hindi nagkita. Sabi ni Linfang na nakangiti ng manipis. Nakatayo siya sa harap ni Jinggu. Nakita niya siya sa labas ng Tianyuan City, kung saan sinubukan niyang patayin siya. Lagi siyang maaalala ni Linfang. Hindi natuwa si Jinggu na makita siya. Noon, mas mahina si Linfang kaysa sa kanya. Ngayon, nakangiti na siya sa harap niya. Itinaas ni Linfang ang kanyang mga kamay at nag-condense ng mga demonyong enerhiya, kasabay nito, nag-condense din siya ng puwersa na pinarami ng 600 beses sa kanyang lakas. Inapi ng kanyang lakas si Jinggu. Dong. Si Linfang ay humakbang pasulong, pinilit si Jinggu na umatras ng isang hakbang, ang kanyang mukha ay namutla. Kumukulo ang dugo ni Jinggu habang unti-unti siyang nagiging demonyo. Malamig na ngumiti si Linfang at humakbang pasulong. Pagkatapos ay pinaikli ni Linfang ang kanyang puwersa sa kanyang mga kamay. Arg! Galit na sigaw ni Jinggu at itinaas ang kanyang mga kamao ng dragon, gamit ang kanyang buong lakas sa kanyang unang pag-atake. Tumunog ang mga pagsabog at pagkatapos ay lumitaw ang 2 butas sa katawan ni Jinggu. Ang bawat isa sa kanila ay napuno ng mga demonyong enerhiya. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, maging ang kanyang mga kamay ay nawala. Napakahina. Tumalikod si Linfang at nagpatuloy sa pagpatay ng mga tao. Pagkatapos, unti-unting naging itim ang katawan ni Jinggu at pagkatapos ay naging alikabok. Ipinagpatuloy ni Linfang ang paggamit ng kanyang Deadly Demon Punch at walang sino man ang makatiis sa isang pag-atake. Pinatay niya ang lahat sa kanyang paraan. Ang mga tao sa malayo ay hindi makapaniwala, ang Tianlong Divine Castle ay napahamak. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1499, 2 emperador na nagsanib kamay. Mabilis at kakilakilabot ang tiwangwang na espada ni Rooexi. Siya condensed desolate at bilis abstruse energies magkasama sa loob nito. Ang mga cultivator sa ikawalong layer ng Zunqi o mas mababa ay hindi makatiis ng isang pag-atake. Bumagsak ang mga bangkay na parang ulan sa paligid niya. Ang mga nakamamatay na demon punches ay palaging lumabas ng pares. Sa bawat pagkakataon, 2 cultivator ang hinahampas at naging alabok. Napakabilis, tumigil sa pag-atake ang malalakas na cultivator ng Tianlong Divine Castle. Pinalibutan lang nila sina Linfang at Rooexi at galit na tumingin sa kanila. Sa itaas nila, sa kalangitan, ang iba pang mga disipulo mula sa Tiantai ay nakikipaglaban sa mga prinsipe. Ang Tianlong Divine Castle ay umiral sa loob ng 1,000 taon. Kahit na wala silang ganoong kalakas na cultivator, at least marami silang tao. Sabi ni Rooexi habang sinusulyapan ang karamihan.
Pagkatapos, tumingin siya kay Lin Feng at sinabing, Lin Feng, ang mga taong iyon ay hindi maaaring makipagkompetensya sa ating mga kaibigan. Noong nakaraan, masaya tayong pumatay ng mga tao sa Chiklan, ngayon ay magsaya tayo at pumatay ng mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Sige. Tumanggo si Lin Feng at tumalon pasulong. Ginamit niya ang kanyang Desolate Shana Sword, at sunod-sunod na pinugutan ng ulo ang mga tao. May sumigaw. Isang kamay ng dragon ang umabot kay Lin Feng. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang Deadly Demon Punch at nabangga ito sa kamay ng dragon. Tumunog ang mga pagsabog, at ang kamay na iyon ay sumabog, pagkatapos ay ang cultivator na kasama nito. Pinalibutan ng 6 na malalakas na cultivator si Lin Feng. Ang mga taong iyon ay pawang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun. Kung ang kanilang mga pag-atake ay umabot kay Lin Feng, siya ay nasa problema. Napakalapit ngunit hanggang ngayon. Muling lumitaw si Lin Feng sa kanyang walang laman na espasyo, ngunit kasabay nito, nagpakawala siya ng sword energies na sumipol at pumutol sa mga cultivator. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Matapos nilang mapagtanto na walang makakalapit sa kanya, namutla ang kanilang mga mukha. Hindi nila kayang patayin si Lin Feng, habang madali niya silang mapapatay. Boom boom. Kinamayan ni Lin Feng ang kanyang kamay at isang bundok ang bumaba mula sa langit. Pagkatapos ay pinutol ni Lin Feng ang sword energies sa kanyang kamay at pinutol ang hangin sa kanyang harapan. Ang mga gusali ay gumuho sa kanilang paligid, at ang malalakas na cultivator ay walang tigil na namamatay. Lin Feng, galit na sigaw ng prinsipe ng korona. Matapos niyang mapansin na kakaunti na lang ang nabubuhay sa lupa, sinimulan niyang tanggapin na baka babagsak na ang Tianlong Divine Castle. Hindi siya pinansin ni Lin Feng at nagpatuloy sa pagpatay ng mga tao. Ang kanyang espada ay tumatawid sa kalangitan at pumatay ng ilan pang cultivator. Sisirain ng Tiantay ang Tianlong Divine Castle. Naisip ng karamihan. Sa sandaling iyon, ang prinsipe ng korona ay gumagamit ng Tianlong Scepter, at siya ay naging isang tunay na dragon. Mukha siyang mabangis, patuloy siyang sumusulyap kay Lin Feng habang nakikipaglaban sa iba pang direktang disipulo. Isang banayad na tunog ang narinig, na tila isang anteng-anteng ay nabasag. Wala siyang choice kundi aminin na hindi niya kayang talunin ang mga alagad ni Tiantay. At saka, wala pa doon sina Mo Chen at Hao Qinglin. Wala siyang pagpipilian kundi ipaalam kay Emperor Tianlong ang sitwasyon. Si Emperor Tianlong ay nakikipaglaban pa rin kay Emperor Yu. Nagpatuloy ang patayan, at ang langit ay puno ng mga bitak. Isang malakas na hangin ang umihip ng sabay na lumitaw ang dalawang tao. Sina Emperor Tianlong at Emperor Yu. Si Emperor Tianlong ay tumingin sa paligid, nawasak. Nawasak ang mga gusali at may mga bangkay sa lahat ng dako. Tumigil ka, galit na sigaw ni Emperor Tianlong. Ano? Nakipag-ugnayan si Emperor Tianlong sa mga emperador ng Chiklan at ng Sikong Clan noon para wasakin ang Tiantay. Hindi ko akalain na makakakita ako ng ganito ngayon. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Sumigaw si Emperor Tianlong. Emperor Wen. Mukhang handa na ang aking guro. Sa isip ni Lin Feng, ngumiti ng manipis. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Sabi ni Emperor Tianlong, sinusubukang kontrolin ang sarili. Siyempre walang kinalaman sa akin. Gusto ko lang manood. Iyon lang, nakangiting sabi ni Emperor Wen. Alam ng lahat na tutulungan ni Emperor Wen si Emperor Yu na lumaban. Magpatuloy. Sabi ni Emperor Yu kay Lin Feng at sa iba pa. Nakangiti siya at nagpapahinga, parang nanonood ng sine sa mga sinehan. Masaya si Lin Feng at ngumiti. Si Emperor Yu at Emperor Wen ay malamang nasisirain ang Tianlong Divine Castle. Sabi ng ilang tao sa di kalayuan. Roexi, kapatid, tulungan mo ang iba. Patayin ang pangalawang prinsipe. Kaya kung harapin ang mga lalaking ito mismo. Sabi ni Lin Feng kay Roexi, na pagkatapos ay tumanggo. Sige. Bumangon si Roexi sa hangin at itinapon ang sarili sa pangalawang prinsipe habang nagpapakawalan ng Deceleration Abstruse Energy. Kasabay nito, ginamit niya ang Acceleration Abstruse Energy sa mga kapwa niya disipulo. Boom! Hindi na kinaya ni Emperor Tianlong. Nagsimula siyang lumipad patungo kay Lin Feng. Nakita ni Lin Feng ang isang dambuhalang dragon na gumagalaw patungo sa kanya, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Gotcha! Sumabog ang espasyo malapit kay Lin Feng. Naramdaman ni Emperor Tianlong na sisabog na ang kanyang mga braso. Tumingon siya at nakita si Emperor Wen. Emperor Tianlong, maglakas loob kang subukan at salakayin ang aking mga disipulo. Huwag mo akong sisihin kung ganoon. Sabi ni Emperor Yu, kung si Emperor Tianlong ay nagkaroon ng anumang pagkakataon noon, siya ay napahamak na ngayon. Ama, sigaw ng Crown Prince. Isang napakalaking dragon statue ang biglang pumaligid sa kanyang katawan. Hindi. Sigaw ni Emperor Tianlong. Pagkatapos ay napalibutan na naman siya ng mga bakanteng ilaw sa kalawakan. Si Emperor Tianlong ay lumabag sa mga patakaran ng mga emperador at inatake ang aking matalik na kaibigan na si Lin Feng. Huwag mo rin akong sisihin. Sabi ni Emperor Wen na walang pakialam. Kailan naging kaibigan ni Lin Feng Emperor Wen? Siyempre, gustong umatake ni Emperor Wen at kailangan lang ng excuse. Sagipin mo ako. Sigaw ng Crown Prince. Ang dambuhalang dragon statue na nakapaligid sa kanya ay biglang sumabog. Naglabas si Emperor Yu ng Earth Energies para ito ay sumabog.
Pagkatapos, namatay siya. Ang sarili lang niya ang masisisi niya. Hindi niya karapat-dapat mabuhay. Sabi ni Emperor Yu habang pinapatay ang Crown Prince. Si Emperor Tianlong ay galit na galit, ang kanyang mga mata ay duguan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1500, napapaligiran. Lumitaw ang Tianlong scepter, at hinawakan ito ni Emperor Yu. Imperial weapon iyon, kaya hindi niya ito masasayang. Mamatay. Sigaw ni Emperor Tianlong habang nabaliw. Naglabas siya ng nakatutuwang halaga ng cosmic energies. Gayunpaman, sa sandaling iyon, wala siyang oras para tapusin ang pag-condensize ng kanyang lakas bago umabot sa kanya ang pag-atake ni Emperor Wen. Nakapag-condense na si Emperor Wen ng dalawang uri ng cosmic energies mula sa Earth at Sky, pati na rin ang empty space cosmic energies. Tubo. Dalawang kamao ang nagbanggaan at ang mga nakakatakot na bitak ay lumitaw sa langit. Ang lupa at langit cosmic energies ni Emperor Wen ay patuloy na umuusad. Emperor Tianlong, sabi ng pangalawang prinsipe. Inilabas ni Emperor Yu ang isang napakalaking kamay na lumipat patungo sa pangalawang prinsipe. Iyon ang huling buhay na anak ni Emperor Tianlong. Si Emperor Tianlong ay nawasak muli. Gusto niyang umiyak at sumigaw sa sobrang balahibo. Isang nakakakilabot na sigaw ang tumunog, at bumulwak ang dugo. Sumabog ang katawan ng pangalawang prinsipe matapos siyang durugan ni Emperor Yu hanggang mamatay. Mababaliw si Emperor Tianlong. Naisip ng karamihan. Ang siyam na prinsipe ng Tianlong Divine Castle ay namatay na ngayon. Mamatay. Galit na sigaw ni Emperor Tianlong. Mamatay, patayin silang lahat. Sigaw ng isang boses. Ang boses na iyon ay umalangaw sa malayo. Mula sa malayo, isang madilim na silweta ang lumabas mula sa isang kastilyo. Kung hindi mo lang sila nakita, hindi mo malalaman na nandoon sila. Sino sila? Naisip ng karamihan. Ang Tianlong Divine Castle ay may mga nakatagong cultivator. Sumigaw siya ng tulong dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Para silang mga assassin mula sa Imperial Assassin Union. Naisip ng ilang tao. Tiningnan sila ni Emperor Wen at Emperor Yu at saka malamig na ngumiti. Paano mo ipapaliwanag iyon? Tanong ni Emperor Wen. Emperor Wen, ginagarantiya ko sa iyo na pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Sabi ni Emperor Tianlong habang nakatitig kay Emperor Wen. Pagkatapos, tumingin siya sa mga tao ni Emperor Yu at Tiantai. Mamamatay kayong lahat. Patayin sila. Ang mga taong nakaitim na damit ay hindi gumawa ng anumang tunog habang sila ay umaatake. Ako ang kalaban mo, sabi ni Emperor Yu, pinakawala ng chi. Isang malakas na cultivator sa itim na damit, na isa ring emperador, ang lumipat patungo kay Emperor Yu. Nakita ni Lin Feng na may papunta sa kanya. Bigla niyang inilabas ang kanyang Tianji sword at naging itim ang kanyang mga mata. Gaano kalamag? Akala ng cultivator. Nanginginig na yung nasa harap niya, pero sumigaw siya at tumakbo ulit paarap. Ang lamig. Isip ni Lin Feng bilang kapalit. Naglabas siya ng higit pang sword chi at nilaslas ang kanyang espada sa kanyang harapan. Cosmic strength. Isip ni Lin Feng. Ang taong iyon ay hindi isang emperador, kung hindi ay hiniram niya ang puwersa ng lupa at langit. Gayunpaman, nakontrol na niya ang mga cosmic energies. Kapag ang puwersa ng isang cultivator ay pinarami ng 1,000, maaari din niyang kontrolin ang mga cosmic energies. Ito ay dahil sa mga pagbabagong naganap sa pisikal na katawan. Bumalik sa Qi Empire, ang ilang cultivator na bigla ang umatake sa kanila ay gumamit din ng cosmic energies kahit na hindi sila mga emperador. Nag-abroad sila bago bumalik para patayin ang kanilang mga guro. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang puwersa na pinarami ng 600 at nagpabagal sa kanyang kalaban. Pinagsama ni Lin Feng ang sword energies sa magkabilang kamay pati na rin ang immortal na enerhiya. Boom boom. Kumulog, at isang napakalaking kanyon ang lumitaw sa lupa. Ang mga alon ng lakas ng espada ay dam-alloy, na halos malumanay. Ito ay ang duliti ng mga bagay. Lahat ay may dalawang panig, buhay at kamatayan, yin at yang. Boom. Gayunpaman, ang sword energies ni Lin Feng ay nawasak ng cosmic energies. Kahit na malakas ang atake ng espada ni Lin Feng, hindi pa rin ito kayang makipagkompetensya sa cosmic energies. Hindi ko pa rin kayang labanan ang cosmic energies. Isip ni Lin Feng. Pagkatapos, gumalaw siya na parang hangin at naging anino. Saan ka pupunta? Malamig na sigaw ng cultivator na iyon. Nagsagawa siya ng kutsilyo kamay na hampas sa kalangitan at isang celestial river ang lumipat patungo kay Lin Feng. Umubo ng dugo si Lin Feng matapos itong tumama sa kanya. Ang lakas ng kosmiko ay nakakatakot. Dahil ang kanyang kalaban ay hindi pa nakakalusot sa Huangqi layer, ang kanyang cosmic energies ay mas mahina. Kung hindi, si Lin Feng ay hindi na lamang uubo ng dugo. Kahit na sa mga emperador, ang ilan sa kanila ay mas mahusay kaysa sa iba sa pagkontrol ng cosmic energies. Pinalibutan muli ng nakakatakot na enerhiya si Lin Feng. Ang kanyang kalaban ay nagkondenseng muli ng cosmic energies. Maging ang mga emperador ay nasugatan sa Qi Empire matapos silang salakayin ng kanilang mga alagad ng biglaan. Si Lin Feng ay nasa mortal na panganib ngayon. Gustong tumakas ni Lin Feng ngunit ang lahat sa paligid niya ay naging isang napakalaking lawa. Parang malulunod si Lin Feng dito. Slash. Isang araw ang nakaguhit sa kalangitan. Naramdaman ng taong iyon kung gaano kadelikado ang palaso, ngunit huli na ang lahat.
Nasira nito ang cosmic energies ng lawa at tumagos sa ulo ng cultivator na iyon, agad siyang pinatay. Isang metro ang layo ni Linfang, basang-basa siya, masakit ang kanyang mga kalamnan. Si Rooxi ay dumaan sa parehong bagay. May nagligtas sa kanya sa huling segundo, pinapatay ng mga arrow ang mga gustong pumatay sa kanya. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang Watchers. Nakatayo sa gitna ang mukhang pinakabayanihan. Siya ay mukhang mas malakas kaysa sa iba dahil ito ang ama ng mga tagamasid. Matapos makita ni Emperor Tianlong ang ama ng mga tagamasid at ang mga tagamasid, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Ano ang nangyayari? Hindi niya inaasahan na magpapakita sila. Pinlano ba ni Emperor Yu ang lahat? Talaga bang gusto niyang maalis sa mapa ang Tianlong Divine Castle? Nang tumingin siya kay Emperor Yu, si Emperor Yu ay nakatingin na sa kanya ng mapanuksong may pinakamalaking ngiti.